Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 17, 2025, Wednesday. Naglandfall na po si Bagyong Mirasol sa bahagi ng Kasiguran, Aurora at patuloy itong kikilos pahilaga. At inaasahan din na ito ay lalakas pa. Alamin natin ang mga lugar na merong nakataas na tropical cyclone wind signal at makakaranas ng mga pag-ulan. Bukod dito, meron pang kasunod na bagong sistema si Bagyong Mirasol na patuloy ding lumalapit sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakahuling ulat, ang Tropical Depression Mirasol ay may maximum sustained winds na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Malawak din ang apektadong lugar dahil umaabot hanggang 200 kilometers ang lakas ng hanging dala nito mula sa gitna ng bagyo. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kasama rito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Sakop din ito ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at ang Hilaga at silangang bahagi ng Benguet. Dagdag pa rito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging ang Pulilio Island. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 ay makakaranas ng malalakas na hangin. Bagamat minimal to minor lamang ang inaasahang epekto, posible pa ring magkaroon ng pinsala lalo na sa mga coastal areas at kabundukan na direktang tatamaan ng hangin. Pinapaalalahanan ang publiko na kahit nasa signal number 1 lamang, hindi dapat ipagwalang bahala ang banta dahil posibleng mas lumakas pa si Mirasol habang ito ay nasa karagatan. Batay sa intensity forecast ng Pag-asa, may posibilidad na lumakas nga itong si Mirasol at maging isang tropical storm pagdating nito sa Luzon Strait. Kapag nangyari ito, posible ring itaas sa wind signal number 2 ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya dapat ay manatiling nakaantabay ang mga residente para sa mga susunod na abiso. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, sa Aurora, inaasahan ng mahigit 200 millimeters na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide lalo na sa mga mababang lugar at matataas na bahagi ng kabundukan. Samantala, sa Cagayan, Isabela at Quirino ay inaasahang makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan. Sa mga lugar naman gaya ng Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija ay posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang pag-ulan ngayong araw. Bukas, September 18 ay posibleng maranasan pa din ang 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Muli, paalala na ang mga nasabing antas ng ulan ay maaari pang mas lumaki lalo na sa mga mountainous at elevated areas. Ayon sa forecast, si Tropical Depression Mirasol ay kikilos pa north-northwest sa susunod na 12 hours habang tinatahak ang Northern Luzon. Inaasahang lalabas ito sa Luzon Strait ngayong hapon o gabi at magpapatuloy sa paggalaw papuntang northwest hanggang west-northwest hanggang tuluyang ito'y makalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, September 18. Habang tinatahak nito ang Northern Luzon, inaasahan na bahagyang hihina o mananatili lamang ang lakas nito bilang tropical depression. Ngunit, oras na makarating ito sa Luzon Strait, inaasahang muling lalakas at magiging tropical storm at hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot pa ito sa severe tropical storm category. Ayon din sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, may dalawang TC-like vortex o TCLV na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang TCLV-1 ay nasa kanlurang bahagi ng PAR at kikilos patungong Vietnam. Mababa hanggang katamtaman ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. Samantala, ang TCLV-2 ay nasa silangang bahagi ng Luzon at kikilos patungong Northern Luzon at Taiwan area. Ito na yung si Bagyong Mirasol. Dagdag pa rito, isa pang TCLV-3 ang posibleng mabuo sa pagitan ng silangang bahagi ng PAR at ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Inaasahang papasok ito ng PAR na may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging bagyo. Kung titingnan natin yan sa mga international weather model, ito ay magiging malakas na bagyo at posibleng dumaan sa extreme northern Luzon. Para naman sa week 2 mula September 23 hanggang September 29, tinatayang ang TCLV-2 or si Bagyong Mirasol ay tuluyang kikilos patungong Hainan at Vietnam area habang ang TCLV-3 naman ay kapag naging bagyo ay tatawagin nating Nando ay posibleng tumungo sa Northern Luzon or Taiwan area. Ibig sabihin, bukod kay Mirasol, mayroon pang kasunod na mga sistema na posibleng maging mas malakas na bagyo. Kaya dapat laging nakaantabay sa mga susunod na update. Ang sitwasyon ay mabilis na nagbabago at posibleng magkaroon ng pagbabago sa direksyon at lakas ng mga weather system na ito anumang oras.
Mga kababayan, manatiling alerto at makinig sa mga babala ng pag-asa at ng inyong mga lokal na pamahalaan. Huwag basta lumabas lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Iwasan din ang pagtawid sa mga ilog at pagbiyahe sa mga landslide prone areas. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong ulat dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at palaging mag-ingat.